Night devotion ulit tayo ngayong gabi. At dito na tayo sa chapter 10 dahil nabasa na natin yung chapter 9 kaninang umaga. Nag-devotion tayo kaninang umaga. At maganda na tapusin mo muna ang video ko nung chapter 9 tsaka mo balikan tong chapter 10. Kaya yun, umpisa na natin itong chapter 10 ng Kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di pakikinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masama ay kanyang ginugutom naman. Ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iimpok ng kahihiyan. Ang matuwid ay nag-aani ng pagpapalat, kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas, likong landas po pala yun. Ulit. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ng bunga ng kapuutan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit sa masama winawaldas sa kasamaan. Ngunit ang sama-sama winawaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. So, yun. Hanggang dito na lang muna tayo sa chapter 20 ng Kawikaan, chapter 10. At ngayon, ang natutunan kong
verse dito na aking kinapulutan ng aral ay itong verse 1 ng chapter 10. Itong ang matalinong anak ay ligaya ng magulang. Ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. So yun, mabuti kung ikaw ay matalino sa pag-aaral, isa kang karangalan ng iyong magulang sa pag-aaral, pero sa buhay, sa tunay na buhay, sa realidad ay nawa ay maging matalino din tayo sa bawat desisyon na ating gagawin. Yun, upang maging karangalan tayo ng magulang. Yun. Pa-share ko lang din na hindi ako ganun katalino sa pag-aaral, maging sa buhay, kaya meron din akong history na naging kahihiyan ng magulang ko. Pero dahil sa salita na to na una kong narinig dahil sa aking pastor na siyang nagtuturo na ginagamit ng Panginoon sa aking buhay upang mangusap, ay napagtanto ko na kailangan pala sa buhay na maging matalino at sa bawat desisyon na ating gagawin upang hindi tayo maging kahihiyan ng ating mga magulang, ng ating mga pastors. At yun, nawa mayroon kang nakuhang aral dito sa aking na-share na verse ng chapter 10 hanggang verse 20. At salamat dahil patuloy mo akong sinasamahan. At salamat dahil patuloy nyo akong sinusuportahan. At salamat dahil nagiging encourage ako sa inyo at kayo rin nagiging encourage sa akin. Hanggang dito.